marinig ang mga ikaramdaman ng sakit mula ulo hanggang talampakan sa ngalan ni Kristo Jesus. Lahat ng pinaging nakabibigatan, inyo pong aming palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At yaong mga may kahilingang itataas, inyo pong pagkaloob at tugunin sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalain mo po higit sa lahat ang mabuting balitang aming iyahatid upang ito'y magbigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ng iyong mensahe at kapahayagan upang ito maging daluyan ng iyong matanda, himala, kakabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyan kapapala. Ito po ang aming samot na namin sa ngalan ng mga anak at ang Espiritu Santo, lahat ay magsabi ng Amen. Ating po palakpakan ang buhay ng Diyos. Dahil meron po kami nating patadasal ng Banal na Rosario mamaya, di ko muna pinapakanta ng purihin. Kaya kanina sa biyahe, akala ko hindi ako maaabot dito. Katulad ng August, inabot na ako ng traffic. Pagdating dito, tapos na ang gawain. Kaya humingi ako ng common hate sa inyo. Anyways, di na po ako mapapaliligway pa. Tunghayan po natin ang Ebanghelyo na ating matutunghayan ngayong darating na linggo. Makamuhin natin sa Gospel ni St. Luke, Luke chapter 17, verses 11 to 19. Lucas, kabanatang 11, kabanatang 17, simula talatang 11 hanggang 11. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." When he saw them, he said, "Go, show yourselves to the priests." And as they went, they were cleansed. One of them, when he was healed, ate back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Rise and go. Your faith has made you well." Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nadaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 etoke. Tumigil sila sa malayo-layo at humayaw na, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Bumayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapula ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpakirapa siya sa pangalan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay Samaritano. Hindi ba sakto ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyang? Wala kang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka, lumayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat buhat sa Panginoon.
Purihin po natin ang buhay ng Diyos. Ano na po kayong maupo sa napagandang presensya ng Diyos? Isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat. At pinagpalang hapon, gabi, umaga, babi ko sa mga nakatungkay sa digital platforms, sa Facebook at YouTube. Saan man daw may nagdoroon, ano man ang inyong pinagkakabalahan sa oras na ito, may magandang bagay ang darating at nalihintay sa inyo lahat. Purihin natin ang buhay ng Diyos. At yung i-announce ko, bago mag-healing time. No? Kasi, mamaya wala akong may papakanas sa ito. So ngayong hapon, ang ulo ng makalaking kabalita na ibig ko ibahagi sa inyo ay pamamagitan ko, faithful gratitude to God. Pasasalamat sa Diyos ng may katapatan. Sabi sa verse 15 hanggang verse 19, nang mapuna ng isa na siya'y gumaling, siya'y sumisigaw, siya'y gumaling na sumisigaw ng papuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa panan ni Jesus at nagpasalamat. Ang tangking ay sumaritano. Di ba sa po ang gumaling na ng Jesus, nasaan ang siya? Wala bang nagmaling at nagpasalamat sa Diyos kundi ang dayuhang ere? At sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka't tumayo sa iyong lakad, pinagaling ka dahil sa iyong pananay. Purihin natin ang buhay ng Diyos. So, masasalisin po natin ang natungkayang Ebanghelyo tungkol sa pagpapagaling sa 10 keto. Alam niyo po, itong 10 katao iyon, nakaranas ng karamdamang keto. Amen? At base sa pagsusuri ng WHO, World Health Organization, ang keto pala ay tinatawag na Hansen disease ay isang chronic infection o chronic infectious disease na siyang naging sanhi ng kakaibang klase ng bakterya na kung tawagin Mycobacterium leprae. Sa palangkuri ng bakterya ang keto na kung saan sa mata ng tao makakaliring tingnan ang tao may keto. Pero sa ating katunghayan, doon na habang ang Panginoon sa 10 keto umihiyaw ng Jesus, Panginoon, mahabang po kayo sa amin. Amen? Na kung mababasa natin sa ating Ebanghelyo, ang sabi ng Panginoon Jesus sa kanila, humayo kayo at ipakita sa mga pari o sa mga saserdote na kayo na ay tumaling. Amen? Kaya, ang sila'y naglakad, sila na may nakaramdam na unti-unting nawawala ang keto. Amen? At isa sa kanila ang talagang nagbalik na na nagpasalamat sa Panginoon ng buong pagpupuri at sumasamba kay Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang Diyos.
Now, how to have faithful gratitude to God? Paano tayo magkakaroon ng buong katapatang pasasalamat sa Panginoong Diyos? Now, our password for this week starts with the letters R, K, G. R, K, G. Letter R, to have faithful gratitude to God. Letter R stands for return to Him with praising God. Magpalit tayo sa Diyos ng may pagsalamat. Tunghayan natin ang Luke chapter 17 verse 15. Nakapuna ng isas na siya'y magaling na balik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Dapat lang na tayo bumalik na sumisigaw ng pagpupuri sa ating buhay, banal at makapangyarihang Diyos na ating sinasamba. Mga kapatlaman, kapag tayo pinatimalan ng Diyos, bumalik tayo sa Kanya na sumisigaw ng papuri at pagluwalhati kay Yahweh El Shaddai. Amen? Palakpakan natin po ang Diyos. Pinagpasalamat ko rin sa Panginoon sapagkat hindi nalungkot ang inyong lingkod. Hindi nalungkot ang inyong lingkod. Bakit kamo? Nakabila na tuluyang pamamaalat ng aming Ama na isa sa mga elder disciples ng gawain ko, si Brother Rex America, hindi ako nalungkot. At minsan, hindi ako sumisigaw ng ganong kasakit na pagkawala. At tanging hiling ko kaya may El Shaddai. Noong ako'y nagulat at nalungkot sa nangyari sa Kanya, ang sabi ko, Panginoon, patagin mo ang iyong lingkod sa gitna ng lungkot. Patagin mo ang iyong lingkod, Panginoon, sa kabila ng lungkot. Ako'y umiyak, hindi dahil sa sakit ng pagkawala. Ako'y naiyak dahil hindi ako pinabayaan ng buhay banal at makapangyarihang Diyos. At kailanman, hindi ko pinupos yung Panginoon kung bakit nangyari sa Kanya. Kung bakit nangyari bakit nawalaan sa aming piling si Brother Rex America. Amen. Hindi ko pinagkait ang Lord. Wala nang mawala ang aming amang. Kaya ninyong malakas bakit? Sapagkat nagtiwala pa rin ako kay Yahweh El
friendship. Amen. At tulad ng isa sa 10 ketong na bumalik mula sa ketong, siya'y bumalik sa presensya ng ating Panginoon na sumisigaw ng purigi si Jesus. Now, tandaan po natin itong letter R. Letter R stands for return to God with praising God. Letter K stands for kneel down with thanksgiving to God. According to Luke chapter 17 verse 16, nagpatirapan siya sa pangalan ni Jesus at nagpasalamat. Ang tao ito'y Samaritano. Now, lumuhod tayo ng may magbibigay pasasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan ginawa sa bawat isa sa atin. Marapat naman na tayo magpasalamat habang tayo lumuluhod sa paanan ng Diyos. Amen. At patuloy tayo magbigay puri sa ating Panginoon kung patuloy tayo umapit sa ating Panginoon. Halimbawa, yung pong nangyaring lindol kanina sa Davao at sa ibang bahagi ng Mindanao, yan po ay wake-up call. Yan po ay wake-up call sa bawat isa. At malamang kaya nagkalindol dahil karamihan hindi nagsisi at tumalikod sa mga pagkakamali na nakagawa. Amen. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. Especially my dear fellow Filipinos, listen carefully. If you want the Philippines become a Christian country at mawala ang lahat ng maling gawa sa ating bansa, lumuhod at mananangin sa buhay, banal at makapangyarihan Diyos. Amen. Pasensya na po sa ating mga kapatid mula sa kawan. Alam mo, yung truth, lahat ng kawan ay parte ng kapwa mananampalatayang Katoliko. Sa inyo lahat, mga nakawan 5, patuloy niyo po ang inyong emosyon sa pananalangin. Lalo na ngayon, yung buwan ay buwan ng Santo Rosario. Let us continue to pray to God through the devotion of the Holy Rosary that our country will revive by God's mercy. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Amen.
Sabi nga ng isa sa dalawang aspiring preachers, si Brother Monmont, sabi niya, ibalik natin ang revival ng ating gawain. Siyempre, mahalaga yun eh. Kung hindi natin ibalik ang init ng presensya ng banal na Espiritu, malamang nataling tayo ng dito. Amen? Purihin natin ang buhay ng Diyos. Bibilisan ko na po kasi ayaw ko mainit ang mga tatakawan tayo. Letter G, to have faithful gratitude to God is this. Letter G stands for go now because our faith has made us well. Sabi sa verse 17 to 19 ng Luke chapter 17, hindi ba 10 ang umaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Wala kang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang tayuhang ito. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka't humayo sa iyong laban, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Humayo tayo at ipahayag ang ginawa sa ating buhay ng ating Panginoon. Dahil sa ating marunong na pananampalataya, kaya ng isa sa 10 itong bumalik mula sa karamdamang keto. Ipahayag na tayo ay pinagaling dahil sa ating marunong na pananalig at pananampalataya sa Diyos. Amen? At kapag tayo patuloy na umayo sa ating pupuntahan, remember this, ipahayag na dahil sa ating marunong na pananampalataya, pinananaas tayo ng Diyos. Pinagaling tayo ng Diyos mula sa sakit at karamdaman. At higit sa lahat, ibinagkaloob sa atin ng Diyos ng walang tigil na biyaya at pagpapalang buhay sa Diyos. Amen? Kaya sa darating October 11, the following day, ang tapat ang sponsor sa Saturday gawain sa Angpen. Sa darating ka-4 ng hapon. And then, sa Martes, October 14, yung every second Tuesday na enhancement doon sa House of Prayer. Kasi ang pinaka-regular ng Tuesday gawain ay binabak sa Express sa Himplanas 2. Kaya mga launa hanap nandun na lahat para may mga importanteng bagay na hindi ipapatid. And then, next Friday, October 17, total third week naman yun, yung second collection para sa tatlo nating scholar na nakasalukuyang second year college na nag-aaral sa College of Divine Vista. Yan po yung malaking tulong sa ating lahat. Kung makikita natin sa kalendaryo, yung third week, kadalasan nag-umpisa
araw ng Miyerkules. Kadalasan, araw ng Huwebes. Kadalasan, araw ng Biyernes. Amen? Mahalaga po yan. Hindi dapat mawala. Kapag patuloy natin gawin kung ano ang dapat, siya, pagpapalangin tayo ng Yahweh Elohim. Then, sa isa pang year, October 24, Act 31, CNSS sa Apostolo. Kung halimbawa na tumama ang inyong babae, maaaring mag-adjust ang oras, if ever, pag-usapan na naman sa inyong pinagay meeting. Kasi baka yung partner ng CNSS, instead na October 31, baka mag-un na First Friday. Kasi 31 is peras ng puntas. So ano magiging changes ay antamayan na naman po. At yung CNSS ay bukas sa mga hindi pa nakapag-CNSS or matagal na hindi nakatay ng CNSS. At siya, magiging qualified member ng ating tawagin ni Yahweh Yahshua. Pumigil namin ang Diyos. Sa October 26, ay ang Tapat na Youth Basic Christian Maturity sa Anyon, Santa Rosa de Lima Parish Reward Center. Tama pero ito mabigas, Reward Center. M. San Buenaventura Drive, Bagong Ilog, Pasig City. Ang oras, alas 8:30 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Ang target, yung mga kabataang nakapag-CNSS buong June at July. Para sa gayon, maranasan ang dakilang pag-ibig ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Ulitin natin ang mga. Kaya bilang pangwakas, dahil alas 4:35 na, tayo na kayo. Hindi ka na mapapaganda ng healing song. Kasi ayaw kong kainin yung oras ng rosary. Kaya nire-respeto ko yung schedule ng Holy Rosary. Kaya po katapatan po natin pasalamatan ang Panginoong Hesus dahil sa kabutihan at katapatan niya sa aming mga. Kaya marapat lamang na tayo ay katampuin ng ating buhay na Diyos. Amen? So, taas po ang inyong mga daladalahan, ang inyong mga kahilingan, at ibang pag-ibig pagpalain ni Yahweh Yahshua. At tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos sa mga kapangyarihan, maraming salamat po sa mabuting balita na iyong pahatid sa bawat isa. Nawa magsilbing aral ang mensahe patungkol sa faithful gratitude to God at may bahagi ito sa iba ang kanilang napapakinggan. Papalayo po ang lahat ng manggagawa dito sa San Felipe Santiago Chapel, magmula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang lahat ng mga awit, manunugtog at ang mga nagsusuporta nito. Patuloy niyo po silang pagpalain, sundan ang iyong mga tanda, himala, kababalaghan,
kapangyarihan at walang tigil na biyaya mo kapala. Pagpalain mo rin po mo, Diyos, ang gagawing panunobena ng pananarosaryo pagkatapos ng pagtitipong ito. Nawang patuloy silang gamitin at gawing kasamtakan sa kanilang pagdadasal ng banal na rosaryo. Pagpalain mo rin po at paspasan ang kanilang kahawak, ang kanilang mga prayer requests, kanilang kasal sa mga papel, at kanilang mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Paspasan ang kanilang mga alay handog, ibalik sa kanilang mga konsultakan, siksik, bigli at mga akaw, maging ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, laminsi, passport, at ibang pang mga bagay na kanilang itinataas. Gamitin bilang mga sangkap upang ang sino makain po ay sundan ng iyong tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya ng kapala. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin kaysa na panangkitan, panalangin ng aming Ina Birhen si Maria at ang lahat ng mga anghel at mga banal sa langit. Ganon din ang panagbilang panalangin nila San Felipe at San Santiago. Sa pangalan ng iyong bugtong-anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas, Panginoong Jesucristo, na nabubuhay at naghahanin kasama mo at ng Espiritu Santo ay isang Diyos, magpasa walang hanggan. Everybody say Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. God bless, and patuloy tayo magpasalamat sa Panginoon. Because He's given